Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kakaiba itong pangyayari doon sa sa Australia. Nagkulay dugo po yung langit at kapaligiran. Yan o. Watch the sky over Western Australia. Sabi dito sa report ng Inquirer. Turned blood red on March 27 due to massive dust storms triggered by tropical cyclone Naril. Cyclone Naril's powerful winds carrying iron-rich red soil and dust into the atmosphere caused the striking red image. Matindi mga kababayan, oh. Parang tribulation na po. Parang katapusan na po ng mundo. Ano yan, Mr. Maravillas? Parang na po, apokalipsis. Ano ba? Mga pangitain, mga kababayan sa kalangitan, the signs in heaven. Ano ba? Kaya yung mga nakasulat po sa Bible, talagang totoo, in the tribulation period po, ganyan ang magiging senaryo, mga kababayan. Talagang hindi lang pupula yung langit, didilim po at magkukulay dugo ang langit at saka yung buwan. And that is possible. Ito na nga po, dusty storms, mga kababayan, sa Western Australia. Nagkulay dugo talaga yung langit. Hindi lang yung langit ang magkukulay dugo, pati karagatan. During the second coming of our Lord Jesus Christ, ganyan yung senaryo. Talaga niya, Mr. Maravillas, papalapit na talaga yung pagbabalik ng ating Panginoon. There will be signs in the sun and in the moon, in stars, in upon the earth, perplexity among nations. There will be signs in heaven. Yan ang sabi niya sa Joel chapter 2 verse 3 to 31, sabi diyan, 30 to 31. Verse 2, Joel chapter 2 verse 30 to 31. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness, in the moon to blood, before the great and awesome day of the Lord comes. Mga pangitain siya, mga kababayan. Ano pa sa Acts 2:20, the sun shall be turned to darkness, in the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. Sa Revelation, mga kababayan, ganito yung ating mababasa. When he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as a sackcloth. The full moon became like blood. Magiging kulay dugo po yung full moon, yung buwan. So parang ganyan, mga kababayan, yung magiging kapaligiran. Sunstorm, sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, in Western Australia. Ganyan na ganyan, talagang nakakatakot. Di ba, mga kababayan? Didilim at magkukulay dugo yung langit. Pag nagkulay dugo ang langit, pati po yung dagat magkukulay dugo kasi yung dagat, refleksyon ng langit po siya. Di ba? Kaya blue yung dagat, blue yung langit. Because of the blue sky, mga kababayan. Kaya blue yung dagat. Pag maulap, white naman yung dagat. Maulap, refleksyon ng langit. Kung kulay dugo yung langit, kulay dugo yung dagat. Ganyan na ganyan, mga kababayan. During the tribulation period, ganyan na ganyan yung ating mundo. Buong mundo siya. Di ba? Kaya may takutan yung mga tao. Tinatakot mo naman niya, Mr. Maravillas. Hindi ko tinatakot. Sinasabi ko lang po sa inyo yung scenario of the future. At nakikita na natin yung mga tanda. Di ba? That is possible as per description in the Bible. Kasi nangyayari na po ngayon.
because of the dust storm, mga kababayan, na nangyayari sa Australia. Di ba? At yung tingnan ninyo yung ating mundo. Sabi, there will be wars and rumors of wars. Ganon na ganon. Nagigira po ngayon eh. Yan ang sabi dyan. Wars and rumors of wars comes primarily from Jesus' Olivet Discourse in Matthew 24, 6-8, in Mark 13, 7, and Luke 21, 9. Jesus warned that such conflicts, along with famine and earthquakes, would occur as the beginning of sorrows, but instructed followers not to be alarmed, as the end is not yet. Yan ang sabi dyan, no? Matthew 24, 6-8. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Sakto mga kababayan sa mga pangyayari ngayon. Di ba? Magulo ang mundo ngayon. Buti na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos walang tigil sa pag-asikaso para po maging sufficient yung supply natin ng petroleum. Yan o. Petron purchases 2.44 million barrels of Russian crude oil. Yan o. Para madagdag sa ating inventory. Ayan o. Philippines-China begin talks on oil gas exploration. Nag-uusap po sila. The Philippines and China discuss initial exchanges on a potential oil and gas exploration in the South China Sea as the two countries resume the bilateral dialogue to manage dispute in the contested waters. Mag-usap na lang mga kababayan. Magulo na yung mundo. Diba? Nagigira sa Middle East. Apektado yung lahat. So, kailangan pag-usapan na lang yung gas deposits dito sa West Philippine Sea, kung paano yung hatian. Diba po? Para maging self-sufficient po tayo. Todo ang trabaho po ng ating mga officials. So, tingnan ninyo itong balita dito. 1 million barrels of diesel expected this week. Good for 5 days, sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto. O ngayon, yung kampo ng mga DDS po, sige ang pakalat ng mga balita na may dumating daw. Ayan o. No involvement in the Bao del Norte fuel supply deal. Just in, Malaysia state-run energy giant Petronas has denied involvement in a proposed fuel supply arrangement with the Bao del Norte provincial government. Petronas wishes to clarify that it is not aware of nor involved in any such arrangement and has not entered into any related agreement or commitment. Nag-react yung Petronas kasi yun ang mga pinapakalat na fake news ng mga DDS. Para lang sabihin na gumagawa ng paraan yung kampo ng mga Duterte para dito sa supply ng petroleum. Puro fake news po. You see? O ngayon, idagdag ko na si Harry Roque, mga kababayan, kasi malas talaga si Harry Roque. Patong-patong na kamalasan yung kinakarap ni Harry Roque. Ayan o, dinismiss ng Supreme Court yung petition filed by Harry Roque seeking to stop the House Quad Committee from arresting him and requiring his attendance in POGO hearings. Ano ba, mga kababayan? Sabi ng Supreme Court, the petition niya is moot, citing the lifting of the contempt order against Roque in the adjournment of the 19th Congress. Moot na niya yung petition niya. 19th Congress pa. 20th Congress na ngayon. At saka, wanted na siya, pugante. Ano pa man mga kababayan, no, di ba? O ngayon, yung kakampi nilang senador, si Robin Padilla, tumakbo sa Supreme Court, dala-dala yung isang maletang signature. 300 signatures daw mga kababayan. 300,000 signatures. Ayan wala nang ibang pinagkakaabalahan. Yung kaso ni Digong.
Puro na lang Duterte ang issue nila. Wala nang magawa sa buhay. Ito, pakinggan natin. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po namin pirma, mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom ang aming humihiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. Balilan na po yung total bago. Nandito po kami muli 304,000. Petition para sa arrest po ni Digong sa ICC. 304,000 signature. Asa na yung 32 million na mga naboto ni Sara Duterte? Kaya sabi ko sa inyo, hindi totoong marami ang mga DDS. So ito yung patunay mga kababayan, 300,000 plus na lang sila. Kasi nga po yung boto ni Sara Duterte na 32 million, 31 million doon, Marcos supporters. Di ba mga kababayan, tama yung ating mga analysis.